Okay, welcome to my channel. Ngayon naman po, ang atin naman pong vlog ay may kinalaman sa marriage license. So, lahat na nag-comment sa marriage license, sana mapanood nyo to. Sana ma-hit ko din kung ano yung questions ninyo, yun din yung masagot ko. Iniisa-isa ko naman lahat ng comment nyo, lalo na yung very important comment na kailangan may address yung sagot. Anyway, sana makuha ko yung comment nyo, masagot ko today. Okay, number 1 question po natin. Sa marriage license po, sa pagkuha po ng marriage license, honestly po, you have to attend the seminar. Isa po yan sa requirements. At before attending the seminar, actually may schedule po yun. Nagpapaschedule ang mga dumadating sa LCR. So kung ano po yung available, ang LCR for seminar, at kung ano po availability nung sa seminar, which is yung ikakasal, doon po tayo. Sometimes dumadating sila fully booked na, o di kaya ang layo-layo pa ng schedule, ang lapit na nung kasal nila. So, I think pag-isipan yung mabuti. Kailangan beforehand. Anyway, 120 days naman po ang validity nito. Sana malayo pa ma-attenan nyo na, makapagpa-reserve na kayo para hindi maging hassle at magka-problema kayo. Sabi nila, importante po ba maka-attend ng seminar? Actually, I attended also the seminar kasi po kinasal din naman ako. Very fruitful po yung seminar, kapaki-pakinabang, masaya, kasi very jolly naman po yung sa amin, nag-hold ng seminar namin. Talaga pong kailangan nyo rin attenan kasi it's a new knowledge. Kasi papasok na kayo sa mag-asawa. So, I hope gawin nyo ng paraan para magkaroon kayo ng time. Hindi yung laging kami mag-a-adjust sa inyo. Like yung coordinators, nahihirapan kami kasi hindi pwedeng client namin to attend the seminar. So, yun. I think gawin nyo rin, bigyan nyo ng time, bigyan nyo ng, paano ba yun, malayo pa, isama nyo na siya sa schedule ninyo. Okay. Number 2, ano pong validity ng marriage license? Paulit-ulit ko po itong sinasabi, 120 days. Pero kami, as part of coordinator na nag-aasikaso ng mga marriage license, tumutulong na mag-assist sa mga couple, hindi po namin sinasakto yung 120 days. Example po, halimbawa po, ang kasal nyo ay January pa. Okay, so magbibilang po ako pa backward. October pa po namin siya ginagawa. Okay. October, ibig sabihin, pinapapasa na namin yung requirements. November po namin siya ipapasok sa LCR. And then, January ang kasal mo, may February, hanggang February po pwedeng gamitin ang ating marriage license. So, ulitin ko ha, para hindi nakakalito. Okay. Ang kasal nyo po ay January. So, kung babackward po ako, aayusin na agad yung license nyo or yung dokumento ninyo. October po pinapapasa ko na. November po papasok na sa LCR. Lalabas din po ng November yun. So hanggang February nyo po siya magagamit. Kung kukwentahin nyo yung 120 days. So halimbawa po, hindi natuloy ng January, may mga kalamidad, etc. For what reasons. Okay, February pwede nyo pa siyang gamitin. Hindi ako nagsasakto ng 120 days. Kasi kawawa naman po yung client. Apply na naman siya ng another marriage license, diba? Kasi pag yan po ay invalid na, wala na po yan, hindi nyo na po yung pwedeng gamitin kahit makiusap po kayo kasi that's only 120 days. Actually, sa harap ng marriage license, pag nakuha nyo siya, andun po yung petsa kung hanggang kailan nyo siya pwede, first page mismo, andun po yung petsa kung hanggang kailan mo na siya pwede gamitin. Makikita nyo po yun sa bottom part, makikita nyo po siya. So, check nyo po, 120 days lang po tayo. Okay, ikatlo. Ano pong ID ang pwede ipasa? Kasi nagpapapasa po ng ID. Okay, any government valid IDs po pwede. So, andyan ang UMID, PhilHealth natin, driver's license. So, napakaraming ID. Actually, may video na po ako ng mga government IDs na qualified para isubmit. Sana mahanap niyo siya, yung aking video doon. So, lahat po nung nandun na IDs pwede po yun. Okay. Bakit kailangan po ng 2x2 sa marriage license? Okay. Kailangan po ba itong itanong? Siyempre po, nag-a-apply po kayo to make sure na kayo po talaga yung nandun sa marriage license na pumirma. Dagdag rin po itong info na qualified kayo kasi kayo po yun. Okay, wag naman na po ipagkaitang 2x2 ID picture. Ang dali-dali lang po yan. Actually, sa iba natatawa nga ako, hassle na hassle. Sila dyan, pupunta pa daw sa studio, magpapapicture. At least naman, may remembrance naman kayo, nag-apply kayo ng license, ito yung picture nyo, at saka dalagang binata pa kayo dito. Yung iba naman, ginagawa, piniprint na lang, meron na silang soft copy, piniprint na lang, okay, kung anong gusto po ninyo. Pero ang importante po, makapagpasa kayo. Okay, ikalima,
Pwede po ba na NSO copy ang birth certificate? Wala na po tayong NSO. Lahat po ay PSA na po. So, try naman to. Actually, sa totoo lang, hindi ko to naiintindihan. Kung kailan lang nyo kailangan sa kanyo hinihingi. No. Ang birth certificate kasi personal mo yan. Ibig sabihin niya na lahat ng identification at saka information mo. Okay? Ang Senomar, anytime kakailanganin mo din yan. Sa trabaho minsan hinihingi yan. Okay, so yan dalawa na yan. At least man lang, meron naman kayo dyan sa inyong file. Okay, may file copy kayo. Original yan, dapat. At least meron kayong isa o dalawang copies, 'di ba? Nung inyong information sa PSA. Para kung kailangan, edi ang bilis-bilis lang. Ito pa, may isa pang tanong, bakit naman daw original yung hinihingi ng LCR? Actually, nag-iingat na rin po yung LCR. Marami na po nakaka-fake ng birth certificate at ng Senomar. So, sila naman po bilang pag-iingat na kayo po talaga yun, tsaka totoo pong binata kayo, ang dami na po kasi nag-fake yan, dami nang gumagawa. Nagagaya na nila, mas maganda pa nga sila minsan sa original. So, pag-iingat yun from the part of the local civil registry. Kayo din, iniingatan din kayo kasi baka mamaya fake naman yung sinabmit nyo, may asawa pala kayo, hindi naman totoo yung nakalagay dun sa fake na Senomar nyo. So, kayo din, iniingatan din po kayo ng gobyerno kung talagang tama pa yung mga sinasabi nyo. Kaya wag na po kayo masyado mag-question. Yung 2x2 submit nyo lang. Original submit nyo lang. Kasi file copy na po nila yan. Tsaka dyan na po magsisimula yung mga dokumento nyo na talagang legal. So, lahat ng pinasukan nyo legal. Okay? So, kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe para sa aming mga tutorials. Comment lang po kayo. Lahat po yan nababasa ko. Every Friday po, nag-go over ako sa mga comments. Nagtitake down notes ako ng super hirap or madalas itanong. Okay, so sinasagot ko po yun. Please do share and like our videos and hit the bell button para sa ating mga next vlogs. Thank you so much.